kanina mga pasado alas 6 no, ay nagbaklas na yung ikalawa na nagkilos protesta dito sa harapan ng Senado kanina. Actually, sinimulan nila no, ang pagtitipon sa pagtawag na kabastos-bastos at walang hiya ang Senado. Ayan ang mga salitang namutawi mula sa iba't ibang civil groups na sama-samang nag-organisa ng noise barrage dito sa harap ng Senado. Alauna kanina nagsimula ang pagtitipon at ang dahilan dyan siyempre, ang kaganapan sa Senado kagabi matapos desisyonan ng Senado ang pagbalik sa Kongreso ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang boto, 18 yes votes at 5 ang against dyan. Dumalo sa protestang ito si dating Senadora at ngayon ML Party List Representative Leila de Lima. Naging matapang ang kanyang pahayag at binanggit ang ilan sa umano'y tawag na sa mga senador ngayon gaya ng duwag, tuta at hugas kamay at actually meron pa nga daw ng mga protektor ng mga makapangyarihan. Medyo naging maanghang talaga no, Maricel, ang naging palitan ng mga salita dito mula sa iba't ibang mga dumalo. At may mensahe rin si dating Senador Leila de Lima kay Senate President Chis Escudero at sinabing isang tabi raw sana ang politikal o personal na hangarin sa likod ng mga aksyon sa impeachment case na ito. Nagsalita rin siyempre sa pagtitipon si Tindig Pilipinas Co-Convener Kiko Aquino D, pamangkin ni dating Pangulong Noynoy Aquino kung saan hindi niya pinalagpas ang Kongreso matapos ang 2 buwang pagkakabinbin ng impeachment cases na inihain sa kanila bago banata ng Senado sa umano'y 4 na buwang pagpapatumpik-tumpik sa pag-aksyon dito. Yun nga, no, mga alas 3 ng hapon dumating na ang ikalawang grupo, ang Clergy and Citizens for Good Governance o CCGG. Ang plano nila actually ay pumasok mismo sa Senado pero hindi nangyari yan kaya ipinarada na lamang nila ang kanilang entablado sa gate, isa itong malaking truck at doon ay ginawa ang kanilang pagtitipon. Marami ditong mga personalidad gaya nila Luke Espiritu, Danilo Ramos, Leo de Guzman at marami pang iba. No? Meron ding mga youth sector at kasama nga sa pagtitipon din pati ang ilan sa mga clergy natin, sa ilang mga pare na nagbigay din ng kanilang mga maaanghang na mensahe para sa Kongreso. Dahil paglabag daw sa ating saligang batas ang naging desisyon ng Senado kagabi. Wala naman daw kasing nakalagay no, na pwede pang i-remand ang impeachment case pag dumating na ito sa Senado dahil meron lamang kailangan ma-meet na bilang ng pirma at bago ito matransmit sa Senado at ang dapat na gagawin ng Senado ay magsimula na ang trial. Oo, pero Arles, may nabanggit ba sila kanina yung mga kasama, especially mga personalities doon sa rally, if may plano sila na gumawa ng legal action tungkol dito sa usaping ito? Sa ngayon ay wala pa silang nababanggit na legal action pero ito daw ay kanilang matinding babantayan dahil hindi pa naman dismissal ang nangyari sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ibabalik lamang daw, di ba, para sa revalidation o kumpirmasyon ng impeachment case sa Kongreso. Pero magpapatuloy daw ang kanilang mga pakikialam no, sa mga ganitong usapin dahil mahalaga daw na masiguro na nasusunod ang ating saligang batas lalo pa at pera raw ng bayan ang pinag-uusapan dito at hindi ito basta-bastang magkano lang. Isa na nga dyan ang 125 million na ginasta umano sa loob ng 11 araw lamang.